my beloved Boss Mike Cervera. Pangulong Bongbong Marcos, binigyan ng mataas na grado ng netizen. Eto, pakinggan ninyo. Kayo na humusga. Pasok. Sila ang mga gawa na mapapatunayan na sila ng... Ito, sir. Sir, pwede po kayo maabala 5 seconds lang, sir. Okay lang po. Nag-survey lang po kami, sir. Ito si BBM, sir, 3 taon na po siyang presidente. Pwede po bang malaman yung opinion niyo sa observation ninyo? Very good. Very good. Very good po. Anong Very good daw mga kababayan si Pangulo. 3 taon na po kasi si Presidente. Binigyan ni tatay ng grado. Very good. Ewan ko ba sa mga tatanga-tangang mga DDS, Kahit anong gawin ni Pangulong mabuti para sa bansang ito, abay marami pa ring sinasabi. Mga kababayan? Kaya alam nyo mga kababayan, yung ganyang mga ugali, hindi umaasenso eh. Sa totoo lang, napakarami kong kakilalang ganyan. Maski dito sa social media. Abay, nung araw mga kababayan, may mga nakasama kaming ganyan ang ugali nila. Oo, yung mga kasama kahit gaano kabuti ang ginagawa, pinipintasan pa rin nila. Meron pa ring masasabi at sisiraan ka sa imbentong mga kwento nila. Oo, ganun. Matindi yung mga yon. Ganong mga ugali. Ayun, mga DDS pa rin talaga. Oo, kaya naman pala, iisa ugali nila. Tuloy! mo sa kanya, sir? 1 to 5, 5 ang pinakamataas, 1 ang pinakababa. 5 na. 5 sardines na yan. Si tatay, 5 si BBM, 5 mataas ang grado. Grabe. Di ba, mga kababayan? Buti pa si tatay nyo. Natatay, tatay natin. Di ba? Alam kung ano yung nangyayari sa bansa. Di po ba? Yung mga DDS na tatanga-tanga. Yung mga walang kwenta. Wala. Nga. Tuloy. 5 agad, sir? Mataas kay Bongbong. Bakit po, sir? Bakit po 5? Wala ka naman nakikita masama sa ginawa niya eh. Tahimik kasi siya ang presidente na walang kinakasagutan sa mga masasamang tao. Kita nyo, masasamang tao. Walang kinakasagutan sa mga masasamang tao tulad ng mga Duterte. Grabe. At hindi, si tatay, galing eh. Oo. Alam nyo, ang galing na itong vlogger na to. Natutuwa ako rito. Subscribe nyo yan, Anong pangalan nito? Si Elias Ariata ito. Mga kababayan. Kasi, kita nyo, effort kung effort to. Talagang namamasyal, talagang nagsasurvey. Ito yung kanyang mga content eh. Ang galing. Tuloy! Hindi katulad ng iba na maraming sinasabi. Sila ang tunay na magnanakaw. Ay, buti pa si tatay alam na tunay na magnanakaw yung mga nagsasabing mga kung ano-ano kay Pangulo. Yan, grabe, matindi. Tuloy. Sir, yung mga isyong binabato nila kay BBM, yung bangag. Dito to, sila ang bangag. Gawa na. Galit na galit si tatay, parang si Madam Ellie lang. Hindi kaya mag-ama itong dalawa na ito? Si Madam Ellie tsaka si tatay. Grabe, Sila ang bangag. Galing. Galit na galit si tatay, andali, Ay na magnanakaw. Sir, yung mga isyong binabato. Siya ang presidente na walang kinakasagutan sa mga masasamang tao. Hindi katulad ng iba na maraming sinasabi. Sila ang tunay na magnanakaw. Sila pala tunay na magnanakaw eh. Kayo pala yan eh. Sino ba yung tatay? Sila Duterte ba? Sir, yung mga isyong binabato nila kay BBM, yung bangag. Dito to, sila ang bangag. Gawa na. Mapapatunayan na sila na ang gano'n ng mga Cebu dito. Alam. Updated si tatay sa mga balita. Updated, mga kababayan. Sila ang bangag. Yung sinasabing bangag, si BBM, sila ang bangag. Sila ang nagmamando ng mga droga dito. Sabi, mga kababayan, matindi, tatay, very good ka. Yung panahon nila, sir? Opo. Ito pong opinion nyo rito, sir? Di ba, mga kababayan ko? Yan po eh. Ayan ang mga natin eh. Mga, alam nyo na, mayroon talagang updated ba sila sa mga nangyayari sa bansa? Parang kayo lang, di po ba?
updated kayo sa mga nangyayari. Sa totoong nangyayari kasi marami mga kababayan, ang mga lakad at mga sinasabi ng mga vlogger ni Duterte, puro ka fake newsan. Marami din naman silang nalilinlang na mahihina na nilalang, di po ba? Tulad ni Banat Bay, sinasabi mga kababayan ewan ko kung nandito hanapin ko lang. Abay sinasabi ba naman wala rito. Abay sinasabi ba naman mga kababayan eto pakinggan nyo lang baka nandito lang sa kabila. Eto mga kababayan ko. Eto, dali. Lakasan ko. Naramdaman ng tao. Ito wala. Dali ididikit ko lang yung ating itong ating literal na wala hong serbisyo sa tao. Utang lang. Nung panahon ni PRRD, kung umutang man siya, nararamdaman ng tao. Ito wala. Literal na wala hong serbisyo sa tao. Utang lang. Nung panahon ni PRRD, kung umutang man siya, nararamdaman ng tao. Ito wala. Literal na wala hong serbisyo sa tao. Utang lang. Kita nyo? Mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos daw, utang lang daw ng utang, walang serbisyo. Samantalang yung amo niyang si Digong na malapit ng matigok, mga kababayan, meron daw nakikita. Ang tanong nasan? Eto bang mga tulay na nagsipag-bagsakan? Di po ba mga kababayan ko? Yan po yan tapos sasabihin niya, wala daw, utang lang daw, walang nakikita. Ano yung nakikita mong subway? Ano yan, mga tulay? Ano yan, mga extension ng LRT? Ano ngayon yung mga ospital? Ano yung Marawi na napakarami? Bobo talaga to si Banat Bay, mga kababayan Di ba? Eto, Banat Bay, makinig ka. Una ang nakalipas pero hindi pa rin tuluyang nakakabangon ang mga taga-Marawi. Matapos ang madugong gera roon noong 2017, pinamamadali na ng Pangulo ang mga hindi pa nagagamit na infrastruktura nang bumisita siya roon. Nakatutok si Ian Cruz. Alam mo ba yon na winasak ni Digong yan? Tapos ngayon, ito si Pangulong Bongbong, malaking proyekto at malaking pera ang ginastos dito. Kita nyo mga kababayan ng itsura, lakihan ko. Yaan po ang itsura, winasak nila. Tapos ngayon, inaayos ni Pangulo. Nandyan na nga, nauna na ang eskwelahan, ang mga building, ospital, at kung ano-ano pa. Para nga dito, makapag-umpisa na ng mga buhay ang mga taga-Marawi na iniwan na lang basta. Etong si Digong, nung panahon niya, winasak ito. Hindi lang winasak, pinagnakawan pa. Nyo? Halos mapulbos ang Marawi City nang idaan sa pag-atake ng militar ang pagtaboy sa Maute ISIS group na kumukob sa lungsod noong May. Ayan na nga yun mga kababayan ko. Yung po bang sabi-sabi, talagang pinlano ni Duterte yung paglusob ng mga Maute. Sa mga hindi nakakaalam, baka nakakalimutan nyo, si Digong, dyan sa Mindanao, halos lahat ng mga makakaliwang grupo, abay, mga pinakikisamahan nito. Di ba? Tuloy. 2017, tumagal ng 5 buwan ang madugong bakbakan. Yung mga kababayan, yung mga bahay, sira-sira, iniwan na parang, parang basahan niyang Marawi. Tapos inayos ni Pangulo. Hindi ba alam nito ni Banat Bay? Talagang etong si Banat Bay, bulag sa katotohanan. Dahil sadyang ganun lang yung mata niyan. Ano po? Tuloy. Pero lalong matagal ang pagbangon sa dami ng nawasak. Kita nyo mga kababayan, yung mga nawasak antindi Kita nyo? Yan yung nangyari dyan. Na inayos, malaking issue ngayon ito at malaking balita itong pagsasaayos ni Pangulong Bongbong Marcos dyan. Tuloy. Struktura, tahanan at paaralan. Ang mapait na katotohanan, wala talagang panalo sa isang gera. Correct naman yan. Wala naman talagang panalo sa isang gera kahit saan pa man. Kahit ano po mga kababayan, wala talagang panalo sa gera. Tuloy. Ang tunay na talo, ang mga inosenteng mamamayan Correct. na nagbuwis ng buhay Correct. at nawala ng tahanan at kabuhayan. Ang iba nga, may dinadala pa ring trauma hanggang ngayon. Kasalanan ni Digong yan. Tuloy.
8 taon na ang lumipas matapos ang Marawi Siege, pero nasa temporary learning spaces pa rin ang mahigit 700 K-12 students mula sa 4 na elementary at isang high school. Wala silang blackboard kaya nag-improvise ang mga guro. Wala rin silang kisame na personal na nakita ni Pangulong Bongbong Marcos sa inspeksyon. Grabe, no, mga kababayan, tapos eto pa. Gumagawa na ng mabuti si Pangulong Bongbong Marcos, sinisiraan pa nila. Antitindit ang kakapal ng mga pagmumuka. Kita nyo mga kababayan, noong kauupo lang, hinahanapan na agad ng proyekto yan. Ngayong nakausad na siya mga kababayan, lahat ng gawing proyekto at gawin, minamasama ng mga yan. Saan ba lalagay si Pangulo mga kababayan? Saan lalagay? Di ba? Kinang inang mga hayop na to eh. Naghatid ng kanyang opisina ng mga bag at school supplies para sa mga estudyante. Meron ding laptop at satellite para sa internet connection ng paaralan. Kita nyo, dami na kaagad na mga tulong ang ginawa ni Pangulong Bongbong dito na hindi ginawa ni Digong. Kita nyo? Ang mahalaga kay Digong, wasakin natin yan. Tapos, wala na. Mga kababayan. Tuloy. Kung tutuusin, may gawa ng 10 bagong gusali na may... may gawa na 10 gusali, mga kababayan, sa panahon ni Pangulong Bongbong. Hindi ba nakikita ito ng mga DDS? Mga bobo talaga kayo. 4 na palapag na pwede para sa hanggang 10,000 estudyante. Para sa 10,000 estudyante, mga kababayan. Dami, no? Tuloy. Yan sa magiging Marawi Dansalan Integrated School na nasa Barangay Moncado Colony na lugar din ng Bakbakan. Baka sabihin nyo, AI na naman ito. Si Pangulong Bongbong mismo yan, yung nakamaron. Baka sabihin nyo, ano yan, AI? Kapag ka tumutulong AI, di ba? Gagawan nyo ng iba na mga AI video na kayo mismo gumagawa, tapos sasabihin nyo, yun ang totoo. Kundi ba naman kayo mga sandamukal na mga gago? Tuloy. Pero may kailangan pang tapusin na pinondohan na ngayon ayon sa Office of the President. Malapit na matapos, kaunti na lang. Maglalagay na lang ng perimeter fence, pwede na dalhin yung mga bata doon. Kita nyo mga kababayan, lalagyan na lang ho ng mga bakod etong mga eskwelahan at pwede na ligtas nang gamitin nila itong mga paaralang mga pinagpatayo ni Pangulong Bongbong. Natahimik lang na ginagawa na pala yan. Nalaman na lang natin nung patapos na. Saan kayo nakakita ng ganyan? Hindi tulad ni Digong. Hindi pa nga nauumpisahan, pinagmamalaki na. Tulad ng alin? Ng LRT extension na hanggang Cavite. Anong ginawa ni Digong? Hindi pa nauumpisahan, pinagmalaki na. Para mapatotohanan yung pagmamalaki, bumili ng mga bagon kahit wala pang mga riles. Ano nangyari sa mga bagon? Naaksaya, nasira. Anong ginawa ni Pangulong Bongbong? Binalik. Hindi binayaran yung kabuuang presyo niyan. Bakit? Wala nang pakinabang eh. Biruin nyo ba naman? Ilang taon na tenga? 8 taon? Tindi, no, mga kababayan? Tapos sasabihin nyo, walang nagawa yan. Puro utang lang pero walang makita. Bubu! Si Banat Bay. Tuloy. Ang pinaka-importante po is yung pong fencing, perimeter fence. So you cannot transfer our learners kung hindi po safe ang mga mag-aaral. Correct. 275 million. Yung muna, nandun na yung gym, nandun na yung admin building, nandun na yung fencing, gate. Binigyan na rin ng Pangulo ng deadline ang pagkumpleto sa Marawi City General Hospital na may 100 beds. Kita nyo, may ospital pa bukod sa mga eskwelahan. Ospital ang binigay pa ni Pangulong Bongbong Marcos. At hindi lang yan, di ba kahapon, natalakay nga natin itong pagpuri ni Elon Musk, ni paring Elon. Si paring Elon Musk, mga kababayan, pinuri itong si Pangulong Bongbong dahil sa pag-donate niya ng mga internet diyan sa Marawi. Matindi, mga kababayan. Tapos wala pa rin nakikita yung mga mangmang. Sabagay, mga mangmang talaga no? Di ba? Ang problema dahil nga sa pagsipsip sa tumbong ni Duterte netong si Banat Bay, kahit na ano ng paninira ang gagawin. Di ba? Tuloy. Capacity. Dagdag tulong ito sa laging punuang Amay Pakpak Medical Center ng DOH. Marawi City Medical Hospital. General Hospital.
Marawi City General Hospital, mga kababayan. Sa tulong po ni Pangulong Bongbong Marcos na isakatuparan. At ayan na nga, meron na po silang sariling ospital na sinira nung panahon ni Digong. Ay. Line of August na mabuksan na yung hospital para makapag-servisyo na sa taong bayan. Tapos na rin ang Marawi City Port na nasa gilid ng Lake Lanao. Grabe pati, Marawi City Port. Alam niyo po yun, yung daungan ng mga barkot para sa kalakalan. Antindi, ang daming ginawa ni Pangulo pala rito sa Marawi na to. Akala ko lang nung una, internet lang. Ngayon mga kababayan, pati pala ito. Pati pantalan, eskwelahan, pamalaang lungsod, building. Kita nyo, munisipyo, ospital. Binuo na ni Pangulo para nang bumuo ng isang syudad mismo. Tuloy. Pero sabi ng Pangulo, kailangan magkaroon din ng pantalan sa iba pang bahagi ng lalawigang nakapalibot sa lawa. Baka magselos yung iba, mga kababayan. Ayan na. Dadamay na ni Pangulo. Lahat na ho ng nakapalibot at malapit yan, lalagyan na ni Pangulo. Saan ka pa, mga kababayan ko? Saan ka nakakita ng ganyang Pangulo? Walang pinipiling tao. Basta ikaw ay mamayan ng Pilipinas, sipagsiserbisyuhan ka. Kinang-inang yan, antindi. We have 18 municipalities surrounding Lake Lanao. Pagka ito lang, walang connectivity, hindi magagamit dahil walang pupuntahan yung barko. So we will put others around the lake. Pinabibilis na rin ang pagbibigay ng kompensasyon sa mahigit 14,000 pang residenteng naapektuhan ng Marawi Siege. Grabe. Na pagtutulungan ng Marawi. Bakit hindi nagawa ni Digong ito, mga kababayan? Bakit kaya hindi nagawa? Di ba dapat pagkatapos ng digmaan doon, kung ikaw talaga seryoso at mahal mo yung taong bayan dyan, hindi ba dapat nagplano ka na at ginawan mo na ng kaparaanan para makabangon muli yung mga taong bayan? Bakit hindi? Ang tanong ko sa sarili ko, ewan ko, baka tanong nyo rin yan. Bakit hindi man lang nagawa ni Digong na sana isaayos yung mga nasira na yan dahil panahon ng panunungkulan mo naman yan naganap? Di ba? Kayo po, mga kababayan ko, ano pong masasabi nyo dyan? Marawi Compensation Board at National Housing Authority, may mga nauna naman ang natapos. Almost 2,000 po yung na-resolve na-adjudicate na po na kaso. So hopefully, mapabilis po yung adjudication saka bayad ng compensation ng mga tao. Tumutulong na rin daw sa rehabilitasyon ang Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dapat ganyan, tulong-tulong ho kayo. Hindi po kakayanin ng iisang tao. Kailangan po ng pagkakaisa para sa isang adhikaing maganda. Kung ang mangyayari, isa lang yan, baka mapagod na. Kaya mga kababayan ko, kayo'y inaanyayahan natin na suportahan ang lahat ng mga proyektong ginagawa ni Pangulo para sa ating kinabukasan. Ano po, mga kababayan ko? So, ngayon, mga kababayan, ano masasabi nyo sa ating mga tinalakay? Sa mga Team Replay, paki-comment na lang. At sa mga hindi pa nagla-like, inuulit ko lang, mag-like na tayo. Bago pa tayo ay magpaalam. At sa mga hindi pa nakakapag-share at nakakapag-subscribe. Ano po? Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cerbero po. Laging nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Saludo po ako sa inyong lahat. Kapwa Pilipino, kapit bisig tayo. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cerbera.